welcome to this returning episode ng ating Scribe Stand. Ako po si Carlos Sacamos with my resident guest, Jonas Terrado ng Philippine Daily Inquirer. Brad, Morning. magbabalik tayo Oo nga. Wala. O kaya nga, ang dami nating nakakabalan eh. Hindi, siyempre, happy anniversary dahil. Uy, thank you. Kaya, siyempre, Ay, family Penny. first. Family first muna. So, pero ngayon, balik tayo sa trabaho. Nandito tayo sa Inares Center, Antipolo para witness ang Game 1 na PBA Philippine Cup Finals. Panalo ang TNT sa San Miguel 96-91 to take the series opener ng Filipino Conference. 3 questions, Brad. Siyempre, Okay, as usual, 3. sa Skype stand, 3 questions tayo. First question natin after this Game 1 is single coverage on Junmar the key to TNT success. Yun, di ba? Napag-usapan natin sa recording mo. Oo nga. Hindi dinoble si Junmar and nag-work for TNT dahil naka-stay home sila sa shooters ng the rest of the shooters ng San Miguel. And medyo nalimitahan nila, Brad, sila Marcio Lassiter and syempre Don Troliano, who's having a breakout, or not breakout, but one of his best seasons so far. Best conference so far. That 4 points lang siya today. Tingin ko ang ginawa ng San Miguel is namili sila eh, pick your poison. Pwede kang, sige, yan natin si Junmar. You mean TNT, Brad? Namili ang TNT. Sorry. Namili ang TNT na, sige, either si Junmar ang papatay sa atin, kaya natin patayin tayo ni Junmar, palimit yung mga shooters nila. On other end, focus ka kay Junmar, pero baka madali ka nung mga perimeter players. I think nung first half, parang ganun ginawa nila. Inayaan nila si Junmar na gumawa. Either kay si Kelly ang babantay, then Boy, then BGR, then for some time si Henry Galinato. And nag-work yun kasi kita naman sa stats. Don Torliano. Tingin ko, before the series, siyang biggest factor, magiging biggest factor ng San Miguel to win the series dahil na rin sa pinakita na si Nebra. Parameter siya nung Nebra series. Pag nanalo, dahil maganda laro niya, pag talo kasi mas malaro niya. Tonight, 4 points lang siya, 1 of 7. 4 points pa nga niya, dulo pa. Nag-aapol yung San Miguel. And then, si Jericho Cruz, kung ikaw mag-expect ka na yung pinakita nyo nung last finals 8 points, 4 of 9, pero 5 assists, pero hindi yung Jericho Cruz na yung in-expect mo na Mas impactful mas impactful as nung last final. So, Finals MVP na. Finals MVP. So, I think successful lang TNT doon na Junmar Pardo, 24-17. Pero they got the job done. Nanalo sa game 1. Siguro, ma-address lang nila siguro, Tautua, 22, Rondial, 10 points. But yun nga, successful sila dun sa mga perimeter players. CJ, 16, pero hindi siya yung, siyempre, 41 points nung game 6. Kung expectation mo na ganun ulit, disappointed ka. But like I said, malaking factor yung nalimit nila yung perimeter players while dinayaan si Junmar sa kanyang comfort zone, which is yung ilalim. So feeling ko nga, kung patuloy na mag-work yun, Brad, yung single coverage nila sa lahat ng players, na mag-work yun sa TNT. Kung hindi mag-work yung hindi papasok yung mga tres ng mga shooters ni Junmar around him. Like si Marcio, Brad, ang pinakaano dito, 0 Yung pa pala, Marcio. 0 of 3 from 3 points in 18 minutes. Scoreless siya, Brad. Marcio, usually pag finals, one of the ano yan siya. Tsaka nung Ginebra, X-factors yun siya, pero ngayon wala. nung Ginebra, may mga games siya na timely yung kanyang Yun nga, timely yung tinitira eh. masakit yung kung kailan siya nakashoot, masakit para sa Kumbaga kalaban. pag tinignan mo yung stat sheet, pag hindi ka nanood ng game, ay ano lang, 8 points or 6 points. Pero pag napalo mo yung game, timely yung mga tiniran eh. Siyempre, defensive player si Marcio. Yun nga lang tonight,
Hindi siya ramdam, 0 points. So, yeah, to recap, question number 1, feeling ko TNT will keep being successful with their single coverage kung hindi pa rin masushoot ng mga shooters ng Ginebra yung kanilang mga tres. Pero, syempre, the law of averages, may chance na gaganda ang shooting ng San Miguel sa game 2. And syempre, pa-practice yan bukas na dapat maganda shooting nila for game 2. So, we expect a better shooting from their shooters. And syempre, chess match nga to. So, tingnan natin kung paano rin mag-adjust ang si Coach Chot and the rest of the tropang 5G to take a 2-0 lead. But syempre, mas ma-expect natin na better start ng San Miguel. So, Tsaka 5 of 25 sa 3, 2 of 4 sa 4. So, sabihin natin wala yung 4. 7 of 29 sila. Sa sa beyond the arc or beyond the 2 arcs. So not their usually more than 10, double digits Yun yung nga, kanilang tama. tres ng San Miguel. So Historically, ganun ng San Miguel Pagka kumokonekta yung mga outside shots sila, talagang mahirap siyang talunin. So, pag na-limit mo yun to less than double digits ang kanilang tres, you have this a good chance to keep in step. Huwag mo sabing panalo, but keep in step dahil dangerous talaga ang San Miguel kahit na yun nga, lamang ng 19 yung TNT but Nakabawi pa down by just 1, di ba? Cut nila Isa, to just 1 yung bago. May nung mga last 2 minutes yata na merong si Torliano na 4. may 3 siya na for the tie sana pero contested Then si Junmar na rebound, susubo na lang, di pa na-shoot. So, yun. Okay, so, yun, question number 2. Parang doon sa recording mo, how long will Kelly Williams, who is turning 44 years old next month, keep showing his youthful zest? Grabe Brad, grabe lang patuloy na pinapakita ni Kelly na at his age, kaya pa rin niya makipagsabayan sa mga bata. Every time na maganda nilalaro ni Kelly, talagang nasa-surprise ka Tunay, pinakita niya why bumalik siya. But inaasahan pa rin siya ni Coach Chot. Usually sa PBA, pag 43 ka na, either retired ka na or sa dulo ka na ng bench. Siguro mga exception doon, siyempre si Jawo, Fernandez siguro, doon na maalala yung edad niya nung tail end ng career niya. Kasi daw laban nung late 40s din yan. Mga early 40s siya, talagang kaya pa mag-contribute. Gilas pa siya noon. Pero si Kelly Williams yun nga, tayong mga trentahin or mga, siguro kahit yung mga 20 years old, late 20s, kung naalala natin si Kelly Williams, siya yung athletic na yung tumatang, windmill, dunk. Gawa pa rin ngayon. Pero as tumatanda siya, nag-evolve siya into a role player. Then ngayon, talagang yung mga sana, center siya. Guarding Junmar. Sabi nga nung may nagsabi isang coach hindi naman si Kelly physical. Talagang straight up defense. Honest D. And effective pa rin na most of the time. And tonight, pinakita niya yun against Junmar. But more than yung kanyang depensa is yung nagkakagulo yung TNT nung fourth quarter na for some reason, they keep making mapakamot ka But may mga times din si Kelly Williams, yung pinakakalmado doon na may mga time pa siya dito kay BGR, 2 dunk. Very composed si Kelly Williams I think key yun for the rest of the series, how Kelly Williams will maintain yung kanyang performance. But then, dahil naman natin gauge si Kelly Williams, kailangan din mag-step up yung ibang hitman like si Boy, the younger Henry Calinato na talagang this conference, iba yung talagang nagsishow na yung kanyang yung contribution sa rotation ng TNT tonight.
14 yata siya, or 12. So, one of their double-figure scorers. So, kahit sabihin mong kaya ni Kelly yung pag 13 games, like tonight, 35, kailangan din mag-deliver yung ibang bigs ng TNT. Para factor din yun, mag-impress si Kelly eh. At least, kailanganin siya ni Coach John. So, yun lang, bye-bye happy tayo every time si Kelly Williams ganito. Every time mo matanda. Nakaka-inspire din, kahit paano. Dahil alam mo natin yan sa mga palingan natin doon. Tayo, matanda tayo, pero ano tayo. But, let's see kung ano, kayang pakita pa ni Kelly Williams. Not just in this finals, but masusunod ako sa conferences. Para sa akin, Kelly is the model for mga para sa atin na gusto pa maging in shape sa 30s, 40s. So parang siya 40s the new 20. So pero yung trabaho niya, yung makikita mo, yung kondisyon niya na nakikita mo sa laro, nagsisimula yung Brad sa off-season kasi nakikita natin siya na grabe yung workouts niya sa off-season. And yun talaga, doon nagsisimula yun. Hindi mo makikita yung fruits of your labor kung wala kang labor to begin with, di ba? So, grabe yung pag-workout niya. Kung gano'n siya mag-workout pag off-season, dapat siguro gano'n din tayo mag-workout para maganda rin kondisyon natin pag nasa 40s na tayo. Tsaka si Kelly, alam natin is parang malalim din siya mag-isip eh. Oo nga, matalinhaga yan na tayo. More on mental side din yung kanyang preparation, paglalaro, talagang may premium sa kanya yun. So, I guess, another reason bakit at 43 years old, effective pa rin siya. Yeah, speaking of mental, Brad, naging ano yan siya, naging parang contributing columnist sa Spin dati Maalala mo? talaga? Yung first 3 years ata na Spin, nagsulat siya ng column na parang naging diary niya na sobrang about his mental health, saka syempre at about Siya mismo na gano'n nun. siya mismo. So parang mahaba nga so di ko alam ba't natuloy yun, pero hindi nagtuloy, pero nung time na yun, masarap basahin dahil magandang perspective from a player na siya yung mismo nagsusulat, diba? So, Tsaka may book siya before eh. Yan, Pero yun nga, parang mayroon din siyang kinontradict later on eh. But anyway, yun nga. Kung medyo ano tayo sa nostalgia, pag nakikita natin ganda nilalaro ni Kelly, parang bumabalik tayo dun sa mga days sa Santa Lucia, early days GP ng days. TNT. So, yun. Next. Finally, question number 3. Will the real Don Troliano please step up? Yun, nabanggit na natin kanina, Brad. 4 points lang siya. Siyempre, one of the entering this finals is San Miguel's third best player in terms of the statistical points behind Junmar and CJ Perez. Alam ko, nasa top 15 yan siya sa SPs, but best player of the conference race. Sa ano nga? Game 1, third best player ka pero 4 points ka lang in one of 7 shooting in 20 minutes. So, you expect more from the Don. Una muna, the reason bakit last season tayo sa press corps, hindi natin si Troliano as yung award niya, Mr. Quality Minutes. Yeah, quality minutes. In terms of offense, yung sa maliit, kumaga 21 last Per season, game. nakaka-produce siya nung numbers na parang pang 6 man talaga. Kumbaga sa NBA, Kaman Crawford siguro. Or kumbaga sa maliit na minuto, instant open siya. Nung semifinals, yun nga, sabi natin, barometer siya nung series na yun. Kahit nung manalo sila ng game 2, kita mo yung numero, pero may dalawang test siya nun na talagang nakatulong sa comeback ng SMP noon. Of course, Russo, talagang ang ibabaw yung kanyang performance noon. But tonight, yun nga, 1 of 7, 4 points. Kailangan niya
I mean, ang lalim na San Miguel, pero hindi enough yung hindi enough na may CJ ka, Junmar, tapos Mutaw-Tua, maganda laro. Tingin ko pag si Don Toriano, sige sabihin natin, hindi siya mag-score ng 23, 33. Kumbaga may mga yung production niya kahit hindi ganun meager lang yung production niya pero timely. Malaking bagay na yun sa San Miguel. At like sinabi natin, siyang tingin kong biggest factor sa chances sa San Miguel. And if si Don Toriano patuloy yung kanyang struggle sa game 2, we don't know kung anong kamay niya na-injured sa kanina. Hindi siya magpapakita na as impactful, whether 33 points siya or 10 points, mamimiss siya sorely ng San Miguel Biermen. Pero yun nga, in fairness sa San Miguel, Brad, ganun pa rin sila kadelikado kahit di kumuha si Don na down by as many as 19, na-cut mo to just 1 point in the last few minutes. So, ganun kalalim, Brad, ang San Miguel. And that's what we could expect sa game 2 na kung sino man ang i-magic bunot ni Coach Leo, merong magde-deliver dyan na to support Junmar. Si So, Trondel nga nung nag-aabol sila, hindi mo expect na pupuntos And nung semifinals, lagi nila sinasabi yun, iba-iba ang best player. Nung game 2, Jeron din. So, but still, kung ikaw ang third best scorer ng San Miguel in this quarter, talagang you're expected to deliver, to complement Junmar and si defense. So yun ang tema, magiging tema na tingin natin sa game 2 na we expect Don Troliano to step up and deliver his usual numbers para siyempre for San Miguel to put up a better start. Siyempre, expect natin sila na yung lalamang yan. Hindi sila magpapatambak niyan early on and they will certainly match the energy na pinakita ng TNT nitong game. So, expect to continue din parang kung ano yung nangyari nitong dulo ng game. We expect it to spill over sa game 2. So, yun. Chat mo sa, do you have any final word? I think magandang simula to sa finals. Walang sweet. Pero yun nga, magandang simula at I'm sure San Miguel babawi yan. But for sure si TNT, marami din silang kailangan i-address, turnover sila. But I don't think hindi naman matutulog sa pansitan si TNT magiging satisfied sa kanilang performance tonight. Like, yun nga, yung finish nila. So we expect grabe yung magiging adjustments for game 2 and the rest of the series. And yun lang masasabi ko. Carl, nakakamiss kong gawin. Buti nga nakabalik tayo. Nakakapapa Salamat. Medyo nakakapapa. So, dalas-dalasan na ulit natin Hindi pa, mahirap pa rin mag-commit no? Pero basta pag may time tayo, try natin i-dalas-dalasan to. So, yun. On behalf of my regular partner, Jonas Tarado, Carlos Ocamas po, maraming salamat at nanood po kayo ulit ng ating Scribe Stand with our 3 questions. So, yun po. Game 2 ulit dito sa Inaras Center Antipolo. Kita-kits po tayo. Ingat po sa lahat. Thank See you!